Pagpanakit ka na ba ng ibang tao na pwedeng dahil naging careless ka sa mga binitawan mong salita or kaya dahil sa mga actions na hindi mo masyadong pinag-isipan. And then, later on, nalaman mo na malaki pala yung nagawa mo minsan. Naramdaman mo nung malaman mo. Gusto mo bang itama yung nagawa mo? Today, as we dive into Leviticus 4, makikita natin na may consequence din kahit ang mga hindi sinasadyang kasalanan. At kung paano natin ito dapat i-address. But before we go deeper, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo sa umagang ito na inilagay mo po sa amin. Palain mo po ang araw na ito. Lord, sa pag-study po namin, patungkol sa unintentional sin, at sa kung ano po ang original meaning ng kasalanan. Lord, salamat po na dahil magkakaroon po kami ng deeper understanding sa mga bagay na ito. Matutulungan po kami nito kung paano po kami kikilos, kung paano po kami gagawa, kung paano po namin tutuparin yung kalooban mo po sa buhay namin. Salamat po Panginoon sa grace mo na patuloy mo po iginagawad sa amin. And kayo lang po yung mapapurihan, kayo lang po yung madakila, kayo lang po ang mataas. Salamat po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. So basahin po natin ang Leviticus 4, mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay bibisikan niya ng 7 beses ang tabing ng santuario. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kukunin din ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan. Saka dadalhin sa altar at susunugin ng pari. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot, mga hita at mga laman loob, kasama ang dumi, ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng tabo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya at nakagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nananaman at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang tongan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harapan ng toldang tipanan. Ipapatong ng pinuno ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatiin nila ito sa harapan ni Yahweh. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari upang dalhin ito sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses ning iwiwisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay sa altar na nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba, tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambayanan. Pagkatapos, ilalabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan.
Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito at maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatin niya ito sa harapan ni Yahweh. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natin ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba na handog pang kapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y papatawarin. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito doon sa lugar na patayan ng mga handog na sinusunod. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papasungay ng altar. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. Kukuning lahat ang taba nito tulad ng taba ng handog, pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan, matutubos ang kasalanan ng taong iyon. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangay babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran niya ang mga sungay ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog pangkapayapaan at dadalhin sa altar kasama ng pagkaing handog, susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan ng maghandog. Blessed be the name of the Lord. So dito sa Leviticus 4, makikita natin na yung instruction para sa sin offering. Dito unang beses na inaddress officially ng Lord yung sin offering. During this time, crucial part ng buhay ng mga Israelita yung pag-aalay or pagsasacrifice. Sa bawat pag-aalay nila, hindi lang to para pangbayad sa nagawang kasalanan, kundi dahil sa may desire sila to be in right standing with God. It is an act of worship, itong pag-offer nila. And this was the foundation of their identity and faith. But in the context of Leviticus 4, this is specifically for unintentional sins. Yung mga hindi sinasadyang kasalanan na gawa by accident or dahil hindi siya aware na kasalanan pala yun or dahil sa negligence. Pero kahit na hindi sinasadya, kasalanan pa din to sa harapan ng Lord. Let's read Leviticus 4. Sabi dito, "Say to the Israelites, when anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands." So dito makikita natin na kahit hindi sinasadya, meron pa rin kaukulang kabayaran. Hindi lang to formality. Pinapakita dito yung seriousness ng kasalanan at ang need para makipag-reconcile sa Panginoon. Kahit sa mga kasalanan na iniisip natin na maliit lang or accidental lang. So, inawin natin yung difference ng unintentional at intentional sin. Yung unintentional sin or hindi sinasadya, ito yung mga kilos natin na wala tayong malicious intent or hindi natin alam na mali pala. Iba to dun sa intentional sin or sinasadyang kasalanan na tahasang pagpili ng pag-disobey sa Lord. Importante na malaman natin yung distinction ng dalawang to habang patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Lord na dapat ma-recognize natin na pwede pala tayong magkasala kahit hindi natin namamalayan.
So, ngayon dito, sa Leviticus 4 na binasa natin, nagbigay ang Lord ng instruction sa way ng pag-aalay para sa kasalanang hindi sinasadya ng apat na klase ng tao. So, yung una is para sa priests or sa sacerdote. And then, second is yung para sa sambayan ng Israel. And then, third is yung para sa rulers or leaders. And then, yung panghuli is para sa karaniwang. So, tatanong natin, bakit mahalaga to? Di ba mas mahalaga na i-address yung kasalanang sinasadyang gawin, yung tahasang pagsuway sa Lord? But before that, let's step back muna. Kung pumapatay yung salitang kasalanan or sin, siguro may isip natin yung pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, pangangalan niya, ano-ano pang klase ng masasamang gawain. Pero alam niyo ba na ang original Hebrew word para sa kasalanan, which is kata, is much simpler. It means to miss the mark. Yung parang sa archery na yung meron kang gustong ma-hit, yung gusto kang meron kang gustong ma-hit na bullseye. So siguro narinig yun na yung as if tahasan tayong nag-disobey sa Lord. So now, keeping in mind yung original definition of sin, which is missing the mark, do you know kung saan na unang na-mention yung word na sin sa Bible? Alam niyo to? Yes, sa Genesis 4:7, where God warns Cain. Sabi niya, if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So sa time na to, hindi pa pinapatay ni Cain si Abel. So, ano makikita natin dito about sa kasalanan? Sin is always near. Tahasan man natin ginawa or hindi sinasadya, laging nakaabang ang kasalanan. Naghihintay ng chance na kontrolin tayo, na ilihis tayo ng landas to make us miss the mark. Na ang mark natin is yung holiness ng Lord at yung purpose niya sa buhay natin. Sa Genesis 4:7, dinescribe ng Lord yung na ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na nag-aabang. This is interesting. This means that sin doesn't just happen. Naghihintay ng pagkakataon ng kasalanan, handang umatake. And once we miss the mark, we've given it power over us. Pinapakita ng mga hindi sinasadyang kasalanan sa Leviticus 4 na pwede tayong magkasala nang hindi natin nalalaman. Same sa warning ng word kay Cain. We need to be alert, maging aware na nakaabang ang kasalanan. Totoo ito kay Cain, totoo ito sa mga Israelita nung isulat ni Moises ang Leviticus, and totoo ito sa atin ngayon. Siguro naiisip nyo, ano namang connection itong nakaabang na kasalanan sa unintentional sin na sinasabi sa Leviticus 4? Kahit na hindi natin intention ang pagkakasala, we're still missing the mark of God's perfect standard. We're targeting the bullseye, pero hindi natin mahit. Whether we sin dahil sa carelessness or outright defiance sa Lord, both acts miss the mark and merong consequence. Sa case ng mga Israelites, kinailangan ang pagdanak ng dugo para ma-redirect yung pag-asin ng target. Shedding of blood symbolizes the seriousness of sin and the need for cleansing. Kahit dun sa mga kasalanan na hindi natin sinasadya. But sadly, temporary solution yung sa Old Testament. And dahil walang makabullseye, God made a way. In the New Covenant, Jesus became the ultimate sacrifice. Dumanak ang dugo ni Jesus para sa lahat, once and for all. Not just to cover our deliberate and unintentional sins, but to cleanse us. Sabi sa Hebrews 9:12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. What does this mean to us? Tayo na mga New Testament believers. Sabi sa John 16:13, Jesus said,
But when He, the Spirit of truth, comes, ito yung Holy Spirit, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. In this verse, we can see 4 insights. First, malinaw na sinabi na ang Holy Spirit ang guide natin sa lahat ng truth, sa lahat ng katotohanan. This means na may specific path and purpose ang Lord para sa bawat isa sa atin. And eto ang truth ng Lord. Second, kapag lumihis tayo dun sa truth, dun sa katotohanan, whether sinasadya man natin or hindi natin sinasadya, we miss the mark. And we know that by definition, this is sin. Ang kasalanan sa mga rules and regulations. Kundi, lalo na sa atin ngayon, ng mga New Covenant believers, sin is deviating from the path na inihanda sa atin ng Lord. Third, binibigyan din sa verse na to na ang kino-communicate ng Holy Spirit ay yung mga narinig na lang from the Lord. Meaning, responsibility natin na maging attentive at responsive sa guide ng Holy Spirit. If we ignore or resist this guidance, we're missing the mark, which means, by definition, yes, we're sinning. Lastly, God desires our alignment with His will. Kapag hindi natin hinahanap or pinapakinggan yung guidance ng Holy Spirit, we're missing the mark. Which means, by definition, yep, we're sinning. So, paano naman natin ito i-apply sa buhay natin? Diba? Parang ang bigat, no? Pero alam niyo kung ano yung definition ng grace. Mostly, ang narinig natin na definition is, hindi mo deserve, yung definition ng grace, naririnig natin is, hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Or kaya, it's a gift. Or kaya, ito ay favor. Pero, alam niyo ba kung ano yung deeper meaning ng grace? It's this: divine influence upon the heart and its reflection in the life. Ulitin ko lang. Divine influence upon the heart and its reflection in the life. Ulitin ko lang. Ito ang meaning ng grace. Grace is the divine influence upon the heart and its reflection in the life. So, if we're saying na nasa buhay natin ang grace ng Lord, it means ang Lord ang nag-i-influence sa puso natin. And no choice ang buhay natin kundi i-reflect kung ano yung nasa puso natin. If there's one thing na gusto kong iwanan sa inyo, it's this. Speak this to yourself. Ulit-ulitin mo to sa sarili nyo. Grace is God's influence upon my heart and its reflection in my life. Sa pa. Grace is God's influence upon my heart and its reflection in my life. Sa pa. Grace is God's influence upon my heart and its reflection in my life. Ang biyaya ng Lord ay ang impluwensya niya sa aking puso at ang resulta nito sa aking buhay. So, by shifting our definition of grace, maiintindihan natin na hindi tayo ang pumukilos para gumawa tayo ng mabuti, para gawin ang kalooban ng Lord. Kundi ang Lord mismo ang kumikilos sa puso natin, ang nag-influence sa puso natin para maging aligned tayo sa purpose ng Lord sa buhay natin. It is no longer us who live, but Christ who lives in us. So, as we close, here's my challenge for you today. Let's ask God sa anong area man ng buhay natin na minis natin yung heart, kahit hindi man natin sinasadya. Meron ba tayong habit or attitude na nagpapalayo sa purpose ng Lord sa buhay natin? Maybe hindi outright rebellion, pero unti-unting paglayo hanggang sa hindi mo naman malay at ang layo mo. Let's bring that before the Lord. Sin may be crouching at your door, but remember that you have God's grace
and the Holy Spirit to guide you into all truth. Should walk in that grace and eat that. So let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa umaga ito na ibinigay mo po sa amin. Lord, tulungan po kami na maintindihan po namin mabuti kung ano ba ang kasalanan at ang grasya na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, na ang pag-intindi po namin sa dalawang bagay na ito ang magkukos sa amin sa mga tamang desisyon, mga tamang paglakad sa buhay na ito, tamang pagsasalita, tamang pagkilos, tamang pakikipag-interact sa kapwa po namin. Salamat po sa inyo, Panginoon, dahil hindi po kayo tapos sa buhay namin. Lahat po kami work in progress, na hindi man po kami perfect, pero papunta po kami doon. Na lahat po kami kumikilos po kayo sa puso namin. Na ini-impluwensyahan niyo po ang puso namin. At salamat po at na ito po ay magre-reflect sa buhay namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa grace mo na ipaintindi po ito sa amin. Na hindi pa po huli ang lahat sa amin. Na pwede pa po kami na magbago dahil yung grace mo sa amin ay naandyan. Naandyan man ang kasalanan na nakaabang, pero ang grace mo na nasa puso namin, ito yung magpapakilos sa amin para gumawa kami ng tama. Salamat po, Panginoon, dahil hindi kayo nagkukulang na Diyos. Salamat po dahil napakamabiyayang Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy po na kayo ang mataas. Patuloy po na kayo ang maluwalhati sa buhay namin. At makita po to ng mga nakakilala sa amin. Maging witness po ang buhay namin. Maging living testimony po ang buhay namin po sa mga nakakilala po sa amin. At para sila man din po ay hangarin po nila na kumilala sa inyo. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Everyone, marami pong salamat sa time nyo. God bless you po.